guys! Welcome back to A Believer's Vlog. Okay, so for today's video, medyo kakaiba siya kasi it would be like an informative one because alam naman natin kung ano ang pinaka-kinakaharap natin na health crisis ngayon, which is ang COVID-19. So, maaaring ilan sa inyo or lahat kayo ay nakapagbasa-basa na regarding this topic, but I hope makatulong pa rin tong video na to sa mga ilang karagdagang kaalaman. So if you're interested, just keep on watching and let's start this vlog in 3, 2, 1. Okay, as some of you might know, yung pinakang tawag nga sa sakit is COVID-19. Pero ano nga ba yung tawag sa virus na nagkakos nito? So, ang virus po ay tinatawag na Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. Ayan, yun po yung pangalan sa virus. And from the name itself, galing po siya sa family ng coronavirus. Familiar tayo sa ibang mga naging sakit na under ng family nito, which is yung MERS, diba? And then yung SARS itself. Okay, so ang reservoir nito, alam natin, mga kumakalat na kung ano-ano, yung iba memes pa sa Facebook, ay ang mga bats. Okay? So, paano nga ba nag-start itong novel na coronavirus na ito? Okay, so noong December 31, 2019 kasi, merong naging case ng pneumonia and hindi alam, hindi ma-identify kung ano ang naging cause na ito. So, nangyari ito sa WHO sa China. And then, na-isolate nga to itong causative agent na to noong January 7, 2020 at doon na nga siya napag-alaman na bagong coronavirus ito. Okay, para naman sa incubation period, it ranges from 1 to 12.5 days na ang gitna or median nito is 5 to 6 days. Okay, next. Mode of transmission. Paano nga ba ito kumakalat, no? So, as some of you might know, yung droplets. Ano ba itong droplets na to? Saan ba ito nanggagaling? Paano ba siya napoproduce? Okay, so ang droplets po ay, kumbaga, ito ay sa pamamagitan ng, kunwari, may bumahing, may umubo, and then yung mga droplets na nanggagaling doon po maaring makapag-transmit ang virus na ito. One thing more, aside from droplets, itong fomites na tinatawag. Ano ba ang fomites? Ang fomites po ay any substance, any gamit, any object na pwedeng makontaminate with the infectious organism. So for example, okay, di natin alam itong phone natin, hinawakan natin, nag-contaminated na pala siya by the infectious organism. And then hinawakan mo, tas may nanghiram na iba. So yun, kumalat na yung virus nang hindi natin nalalaman. Okay, so paano naman sa mga signs and symptoms na meron dito sa COVID-19 na to? Okay, so ito mga babanggitin ko. Pwedeng headache, sneezing or coughing, and then shortness of breath or yung naghahabol ng hininga, pwede rin nahihirapan huminga, and then lagnat. Okay, so i-insert ko dito or lalagay ko dito yung mga signs and symptoms na galing sa WHO. Okay, aside sa mga nauna ko ng mga na-mention na signs and symptoms, meron pa actually iba. And ito, titignan ko sorry may babasahin ako. Kasi medyo madami siya. Okay, so ito, yung sa cough, pwedeng dry cough, pwede rin productive cough. So, productive cough, ayan, ibig sabihin nun, may plema, okay? May plemang nalalabas. Next would be fatigue, ayan. And then, pwede rin yung sore throat, and then myalgia or arthralgia, chills, ayan, nausea or vomiting, diarrhea, and hemoptysis. Okay, so kaya kung may mga nararamdaman kayong mga ganito, lalo na kung nahihirapan kayong huminga, yun yung dapat na talaga kayo magpatingin sa ospital. Okay, so now let's talk about the people who are at risk. Okay, so technically, lahat naman tayo, once we are exposed to the said virus, at risk talaga tayo na ma-develop tong sakit na ito. Pero, ang gusto kong i-share dito is sino ba yung at highest risk na maaring makakuha nito at pag nakuha nila nito, malala yung magiging mangyayari sa kanila. So, ang pinag-uusapan natin dito ay ang ating mga senior citizen. Ayan. Yung mga tao na over 60 years old, and not only that, kasama din sa mga highest risk, yung mga may high blood. Mga may high blood po, ano po? Opo. May high blood, may diabetes,
may sakit sa puso, may sakit sa baga, matagal na may sakit sa baga, at yung may mga cancer. So in short, aside sa mga senior citizens, ang tinatawag dito ay yung may mga other comorbidities, yung may mga existing na talagang mga sakit. So kung sino man ang may kakilala or kung ikaw po mismo na nanonood nito at kung may mga mahal tayo sa buhay na may mga nasabing itong mga sakit na ito, ay pag-ingatan po natin sila, okay? Na sila po kasi talaga yung may highest risk na magkaroon ng sakit na. Okay, now, pag-usapan naman natin paano ma-prevent. Actually, nasabi ko na to sa previous vlog ko. I-link ko na lang din yung down below yung aking life update. Ayan, kasi nakapagbigay na ako ng ibang tips doon actually kung paano ma-prevent. Pero ulitin ko na lang din for this video. First is hand hygiene. Okay, so ano ba tong hand hygiene na to? Ito yung, di ba, narinig natin anywhere, ganyan. Now, wash your hands. Hindi lang syempre basta-basta wash your hands, okay? Baka naghuhugas nga kayo ng kamay, tubig-tubig lang. Syempre kailangan ng soap. Okay, so wash your hands with water and soap. For how long? Baka naman mamaya naghugas nga, tapos napakabilis naman, di ba? Okay, so for how long? Ito po ay dapat maglalast ng 40 to 60 seconds. And nabasa ko to somewhere, nakalimutan ko na kung saan, pero ayun nga, isa sa mga tips na pwede natin gawin pag mag-hand wash tayo is ganito. So, okay, na tubig and then soap, tapos banlaw na ulit. Okay, so dapat meron tayo na tissue na pwede na madali lang natin kunin, yung tissue, ganyan. Tapos, yun yung pang-dry natin ng hands. And then, that same tissue na ginamit nyo po is yun din yung pang-close nyo ng faucet. Kasi bakit kailangan na ganun? Kasi remember, bago kayo maghugas ng kamay, hinawakan niyo yung faucet, right? So kung after niyo maghugas, tapos hawakan niyo ulit yung faucet, edi nadumihan lang din ulit yung kamay niyo. Gets? Okay, so yun, piece of advice din. Okay, next prevention would be yung cough etiquette. Ano ba tong cough etiquette na to? Ayan, so yun pong ibig kong sabihin yan, ay kunwari uubo, atching, or yun nga, babahin tayo. Instead of covering your mouth using your hands, ayan, kunwari pwede natin gamitin yung arms natin. Gagawin ko ba? Basta cover your mouth through your arms, ganyan. In a way na hindi natin parang, ano ba yun? Basta maipapasabog yung ating ubo and hindi rin natin magagamit yung ating kamay. Cause ang ating mga kamay naman talaga, ito yung pinakang ginagamit din talaga natin, di ba? At ito, with the same hands, ay pwede po tayo makapag-transmit ng virus. So, in any way na, yun nga, kung atching na tayo, ganyan. Practice makes perfect. So, atching, tas eto. Next prevention would be, ayan, yun na nga po, hindi ko na iibahin yung term, yung social distancing. So guys, please stay at home talaga. As in, napaka-importante na maintindihan natin yung importansya ng pag-stay natin sa ating mga tahanan. Kasi nagiging, kumbaga, napakalaking tulong natin nun para hindi pa further kumalat yung virus, okay? So, kaya seryosohin po natin itong payo na to, payo from the government and then payo from the health professionals na magstay na lang po tayo sa ating mga tahanan. And the next would be, ayan, so avoid touching your face, yung mata nyo, yung ilong, yung bibig, basta avoid touching your face. Okay, right now, i-discuss naman natin yung, for me, one of the most important questions that we need to answer is when to go to the hospital. Kailan ba na dapat nating agaran dalhin ng isang tao or isang pasyente sa ospital? Okay. First criteria po is, ito yung setting. Meron na ng mga signs and symptoms na nabanggit ko kanina. And then, plus, may travel history po sa mga lugar na may confirmed cases na ng COVID-19. And then, or di kaya may exposure na sa tao or sa patient na positive sa COVID-19. And given na yung mga signs and symptoms ay nangyari within 14 days, ayan, kayo po ay dapat na talagang magpatingin sa ospital, agara magpatingin sa ospital. Kasi ang tawag po sa mga yun ay yung PUI, yung person under investigation. So yun, kailangan na kayong matest, kailangan na kayong makita din para if ever na may dapat nang gawin to address your complaints ay magawa na. So gusto ko lang pong bigyan ng focus yung
lalo na yung pag nahihirapan ng huminga or naghahabol ng hininga. Yan, pag may kakilala po tayo na gano'n na yung na-experience, dapat agaran na po natin silang madala sa ospital because baka kailangan na nila ng assistance sa paghinga. So the earlier that we can bring them to the hospital, much better. Okay, so for example naman, ganito, may travel history ako sa lugar na may confirmed cases na ng COVID-19. Okay, so, pero wala akong nararamdaman na kahit anong sintomas. Ang tawag doon, asymptomatic. Wala talaga, as in, okay ako, ganyan. So, ang tawag naman po sa inyo ay ang mga person under monitoring. So, anong dapat kong gawin? Dapat ba akong pumunta kagad sa ospital? Okay, so for this po, you don't have to go to the hospital. Ang kailangan niyo pong gawin is mag-self-quarantine. And then, kaya po person under monitoring, dapat alam din po ng barangay na inyong kinabibilangan and dapat alam din ng RESU, okay? Bakit po kailangan natin malaman na sino ba yung dapat dalhin sa ospital, sino yung hindi dapat dalhin sa ospital? Kasi para hindi naman po makongest yung ating mga hospitals, diba? And alam naman po natin na dito sa bansa natin, limited lang din po talaga yung mga beds and then yung mga mechanical ventilators and stuff. Basta yung mga ganyung mga bagay. So, tulong na po natin yun sa mga hospital, no? Ano po? Okay, there you go guys. Doon na nga natatapos yung ating short na informative na video. Sana may natutunan kayo kahit konti. And para sa mga gusto pang magbasa, ililink ko na lang din sa baba yung mga references na pinagkuhanan ko ng mga information because I believe, because I know, na napakadaming oras, okay? So wala tayong excuse, kaya if you want further reading yan, marami naman no na mga iba pang pwedeng pagbasahan, ganyan, pero sana makatulong yung mga links din na ilalagay ko sa baba. So again, see you on my next vlog. So if you like this video, just click the thumbs up button, F. And then kung hindi ka ba nakapag-subscribe, subscribe na to my channel. Ayan. So again, a reminder guys, stay at home. And ano pa ba, eat healthy foods. And of course, don't forget to pray to God. Okay, so bye guys! God bless!